kilalanin ang babaeng ito, atleta mula Taal, Batangas, na ang kaagapay sa pagtakbo para makasungkit ng mga medalya sa track and field ang kanyang sapatos na tagpi. Subsob sa pag-iensayo sa pagtakbo ang 22 anyos na student athlete na si Bernadette. Bata pa lang po ako, ay hilig ko na po talagang manakbo-nakbo. And yung nakitaan po ako ng potensyal ng kaibigan ko, kaya po sinali po ako sa palaro sa school hanggang sa dumating po sa district meet, sa provincial, hanggang sa ito na po. Sa oval ng Santo Tomas National High School sa Santo Tomas, Taal, Batangas. Pero hindi ito madali. Ang kanya kasing ipinantatakbo, isang lumang sapatos. Naalala ko nga po nung bata ko, medyo pilyo po ko, nananakbo po ko sa may likod po ng truck para kumuha po ng bakal bote. Kaya po yung bakal bote na yon, pinambibili ko po ng mga pagkain po namin. Marumi na ito at meron ng mga butas, kaya para mapakinabangan pa. So sobrang hirap po yung sapatos ko po, hindi ko po pumapalitan kasi nga wala naman po akong budget. Kulang po yung kinikita ko po bilang kalakal boys po, bahay-bahay po. Nag-iipon ako nga po yung pambili po ng spike shoes, yung yung may bakal po. Yung may bakal po dito, wala naman po kasi akong budget kaya hindi po ako makabili ng panglaro po talaga. Kaya pinagtsatsagaan ko po ito kahit madulas po sa field kasi wala naman po akong pambili ng ng spike shoes. Ang ginagawa ko po, bumibili po ako ng pandikit po na rugby po para po madikit po siya sa may ground kapag nanakbo po ako, hindi po siya madulas. Sapatos, halinhinang ginagamit ng iba pang miyembro ng kanilang track and field team. Naregaluhan nga po ako nung kaibigan ko po ng spike shoes kaso hindi rin po nagtagal. Nagkaroon po ng butas sa may gitna. Kaya hindi ko rin po nagamit yung binigay po sa akin. Kaya po itong sapatos ko po na ito is pinagtsatsagaan ko po talaga para ipanglaro po ako kasi bawal po yung walang sapatos madi-disqualified po. Yung brand nyo po kasing sapatos na panglaro po is nagkakahalaga po ng 11,000 hanggang 15,000. Spike shoes panglaro po sa track and field kaso yun nga po, nakukulangan po sa budget kasi nga po nagbabakal bote lang po. Tapos yung kinikita ko po, ginagamit ko po sa pangpasok po sa school kaya kinukulang po talaga ako. Itong sapatos ko na gamit ko, nag-share po kami ng mga team ko para po may magamit din po sila kasi nga po, masanay po sila dito sa sapatos ko at pinagtsatsagaan po nila kasi nga po ito po yung pinakamaayos sa sapatos kasi po yung ibang sapatos po ng mga kasamahan ko po is butas-butas na po, yung sobrang lala na po talaga parang maghahati na po yung sapatos. Pero kahit luma at sira-sira na ang kanyang tinatahi-tahing sapatos. Yung mga kaibigan ko po, yung mga kasamahan ko po sa laro na sa comfortable po ng sapatos na to. Kaya po, hinihiram ko po talaga, pinag-share po namin yung sapatos para po may magamit po sila. Kaya siya nito upang makamit ang gintong medalya? Matayog ang pangarap ng grade 12 student na si Bernadette. Pangarap ko po maging police balang araw kaya po yung mga kinikita ko po sa pagkapanalo po ng track and field ko is ginagamit ko po pambayad ng tuition at syempre kakaroon na rin po ako ng libreng allowance galing sa government para po magkaroon po ako ng budget at makakatulong po sa magulang po.
Pero mahirap lang sila. Kaya ang kanya raw ticket para ito'y makamit ang kanyang pagiging student athlete. Gusto ko po kapag katapos ko po mag-graduate ng college is matulungan ko po yung magulang ko para hindi na po ako mahirapan at para hindi na rin po mahirapan yung magulang ko. Isa kasi si Bernadette sa mga pambato ng kanilang eskwelahan sa track and field. Lagi pong sumasagi sa isip ko na at lagi pong nag-overthink na baka po matalo po ko. Nasa isip ko rin po kung mananalo po ako kasi ang dami po mga mas magagaling po sa akin at mas malalaki. Ang kanyang target, magkampiyon sa palarong pambansa. Nag-overthink na baka po matalo po ko. Si Bernadette ang tumatayong captain ng kanilang koponan. Nato-pressure po kasi nga po ako po yung captain nila. Kaya kailangan manalo po ako kasi nga po para tularan po nila ako at yung mga achievements ko po sa buhay. Kailangan po nila maging inspirasyon yan para manalo din sila. Maaga pa lang, nag-e-ensayo na sa bulubunduking Lagutay Hills. Doon po sa pinagtitrainingan namin is napakahirap po kasi may mga bubog po na kailangan namin iwasan. At saka kailangan namin tibayin yung mga binti namin kasi nga may mga may mga bubog at hindi lang bubog yung na-encounter namin pati ahas. Kaya mahirap po talaga yung aming training ground para mapatibay po yung pagbilis ng pagtakbo po namin. Dito kami nagpunta sa field na to para mapalakas yung resistensya nila lalo na yung mga legs nila dahil ang kinuha nilang sport is sa pagtakbo talaga. Dito sa field na to kasi maraming mga obstacles silang pagdadaanan dito. Bukod sa malawak yung space para tumakbo, ayan, may mga kailangan silang takbuhin dito na medyo rocky, ganyan, para masana yung binti nila na hindi lang smooth yung daan. Elementary pa lang daw si Bernadette. Hilig na niya ang tumakbo. Pagtungtong ko po ng grade 6, ayun po yung una kong pagkakapanalo po. Hanggang nakitaan siya ng potensyal ng kanyang teacher Claire at pinasali sa kanilang track and field team. Yung bata na yan, sobrang bilib ako dyan. Nakikitaan ko talaga yan na sobrang determinado siya pagdating sa track and field. Ayan, naging estudyante ko yan ng pagkatagal. Talagang nakikita ko sa kanya na talagang nandun yung puso niya sa track and field. Kahit alam niyo yun, meron siyang weakness. Ayan, dahil nga sa height niya at sa mga binti niya, pero talagang porsigido siyang manalo sa track and field. Si Bernadette, olats daw sa una niyang laban. Talo din po ako sa laro na yun, pero yung pagkatalo ko po is hindi ko po dinidib. Kumbaga, naging ko po siya. Nakakasan ko po siya upang magpatuloy po sa buhay kasi hindi porket natalo ko is mag-quit ka na. Kailangan mo magpatuloy pa rin para sa pangarap po, para na rin po sa pamilya. Taong 2018, nasungkit niya ang kauna-unahan niyang medalya sa track and field. Yung pagtuntong ko po ng grade 6, yung po nanalo po ako, hindi ko po inasahan. Dahil nga po, mahina po yung loob ko, pero nanalo pa rin po ako kahit bronze po. Ayun po yung una ko pagkakanalo. And proud po ako na nanalo po ako doon kasi nga po, first time ko po makahawak po ng medal sa panahon po na yun. Ang video na panood nyo ay parody lamang, no? Kaya wag na kayong mainis or magalit. Dapat good vibes lang, no? Yun, maraming salamat sa pag-suporta sa aming YouTube channel, no? At kung bago ka lang dito, wag mo kalimutan, i-click ang notification bell at i-click ang subscribe button para updated kayo sa aming mga YouTube videos. At huwag nyo na rin kalimutan i-follow ang aking Facebook page, Bernadette Lizardo, #TeamBarako. So yun lang, Barako. Shoutout po sa pamilya ko dyan sa Masbate, sa Eriga, at iba ko pa dyang mag-anak, no? Shoutout sa inyo. So yun, maraming salamat sa suporta. Bye-bye. Peace out.